Biglang napagtanto ng babae na para lang siyang isang gamit. Sa mata ng boyfriend niya, isang tawag lang ay susunod na agad. Parang 10 taon siyang nagtitimpi sa tuwing dadalaw ito. Pagpasok pa lang ay para nang mababaliw sa paghahangad na yakapin siya. May gana man o wala ang girlfriend, pipilitin pa rin siyang ihiga. Pero pagkatapos ng mainit na pag-ibigan, para siyang ibang tao na, walang kahit kaunting lambing. Sa mga oras na yon, ang babae sa paningin niya ay hindi kasing kahalaga ng palabas na basketball sa telebisyon. Mas kapana-panabik at masaya yon. Ang babae ay si Woo-zen. Naging magkasintahan sila ng kasintahan niyang si Min-jae noong kolehiyo. Ngayon, 3 taon na silang magkasintahan. Ang mga magaganda at masasamang ugali ng iba. Matagal ko nang hindi pinapansin, sanay na ako. Hindi marunong si Woo-zen sa football pero para mapasaya ang boyfriend niya, sasamahan niya pa rin ito at upo, at magkukunwaring interesado sa pagtaya sa resulta ng laro. Mapanganib na panalo ang Real Madrid, mali ang hula ni Woo-zen. Karim Benzema. Woo-zen, nakita mo ba? Bilang parusa, papalo siya ng noo ng boyfriend niya. Isang larong interaksyon lang naman yon ng magkasintahan. Pagpapalakas ng relasyon, dapat sana'y masaya. Pero hindi pala naawa si Min-jae. Buong lakas ang pagpalo niya. Nanalo si Min-jae sa laro pero natalo naman sa pag-ibig. Tuwang-tuwa lang siya sa panalo. Pero hindi niya inisip ang nararamdaman ng girlfriend niya. Sumasakit ng husto ang noo ni Woo-zen. Ilang sandali pa bago niya naunawaan na wala pala siyang halaga sa mata ng kanyang kasintahan. Mas mahalaga pa nga ang isang laro o isang paligsahan sa basketball kaysa sa kanya. Kung ganoon kalakas si Benzema, hayaan mo siyang sumama sa'yo. Hayaan mo siyang maglaba at magluto para sa'yo. At para na rin maibsan ang iyong pangangailangan. Baka nga makaanak ka pa ng malusog na anak. Nakatingin lang si Min habang si Woo-zen ay nag-impact ng bag. At galit na aalis na. Akala niya ay nagsusungit lang ito kaya hindi niya pinansin. Pwede namang bukas na lang suyuin ang kasintahan. Pero ang laro ngayon ay nasa kritikal na yugto na at hindi pwedeng palampasin. Pagkalabas ni Woo-zen, sinadya pa niyang mag-pause saglit sa may pinto. Pero walang sumusunod sa akin. Mabuti na rin yon para hindi na tayo mag-aaway at mag-aaksaya ng oras. Pero nang makarating na ako sa istasyon, nag-alinlangan pa rin ako. 3 taon din kaming nagsama. Medyo mahirap pa rin bitawan siya bigla. May nakita akong magkasintahang nagtatago sa ilalim ng gazebo para makaiwas sa ulan. Para maprotektahan ang kasintahan niya, nabasa ang kalahati ng damit ng lalaki. Ang sweet nilang tignan. Kinabahan si Woo-zen. May boyfriend din naman siya. Pero hindi siya nito pinagtatanggol sa ulan. Tuwing umuulan at silang dalawa ay lalabas, palaging iniikli ni Min-jae ang payong sa kanyang gawi. Wala siyang pakialam kung mababasa ang kanyang kasintahan. Nung una, inakala pa ni Woo-zen na pagka makulit lang yun ng isang binata. Hindi niya ito pinansin. Kahit sa tuwing kumakain kami sa labas, ganun din. Si Min-jae, order lang ng gusto niya tapos alis na. Hindi niya kinukonsulta ang girlfriend niya, hindi niya ito iniisip. Ngayon, naaalala ni Woo-zen, sa kanya lang napagtanto kung gaano siya kababa, kung hindi naman niya ako pinapahalagahan. Ngayon, gusto nang makipaghiwalay ni Woo-zen. At mukhang hindi na rin niya kailangang magpaliwanag sa kanya. Kinabukasan, nang matapos ang trabaho ni Min-jae, naalala niyang suyuin ang girlfriend niya. Sunod-sunod kong tinawagan pero hindi sumasagot. Hindi pa niya napagtatanto kung saan nanggagaling ang problema. Habang papasok ang kaklase ko sa kolehiyo para magpasa ng plano, kinuwentuhan ko si Min-jae. Ang kuripo talaga ni Woo-zen, nagtampo na naman kagabi. Magpakabait ka na, kinatawa ng klase, Min-jae. Alam na alam ng kaklase ko kung saan nanggagaling ang problema. Ngunit dahil sa katayuan ko bilang isang tauhan, may mga bagay na hindi ko magawang sabihin ng bukas. Nasa tabi lang naman ang cellphone ni Woo-zen. Sinadya niyang hindi sagutin. Una, para paasahin ang nobyo niya. Pangalawa, nahulaan na niya na puro walang kwentang salita lang naman ang sasabihin nito. Wala ring saysay kung sasagutin niya. Pag-uwi ni Woo-zen galing sa trabaho kinagabihan, pagpasok niya, naabutan niyang nauna na pala ang boyfriend niya sa sala. Mukhang hindi naman pala siya gaanong nagtampo sa pag-alis niya kagabi nang walang paalam. Hindi naman pala niya ito pinag-isipan. Gutom na ako, mag-order na tayo ng fried chicken. Hindi siya pinansin ni Woo-zen. Seryoso ang mukha niya simula nang pumasok siya. Nakita ni Min-jae ang pagsusungit ng kanyang kasintahan. Napabuntong hininga siya nang wala sa oras. Tapos tumayo at sinaway siya kung bakit hindi sumasagot sa telepono. Ano na naman ba ang gusto mo? Dumating na ba siya? Hindi sumagot si Woo-zen, kundi tinawag niya ang tao palabas. Formal na inihayag ang breakup. Si Min-jae ay lito pa rin at hindi alam kung saan nagsimula ang lahat. Kagabi lang, habang nag-away tayo, masaya ka pa rin sa relasyon natin. Baka dahil lang sa pagkatalo sa laro, kaya niya ako binatukan sa noo. Kailangang aminin, ang dahilang yan ay parang medyo childish at nakakatawa.
Pero kung titignan natin ng mabuti, hindi naman pala ang parusa sa laro ang iniisip ni Wuzhen, ang pagbatok sa noo, kundi ang matagal na niyang pagkakatanggi at pagwawalang bahala sa loob ng 3 taon naming pagsasama. Ang pakiramdam na hindi siya pinapansin, unti-unting naipon. Dahil sa pagtapik sa noo, isang bagay na nagsisilbing mitsa. Sinindihan ang mga dating nakatagong problema. Hindi tuluyang nagmatigas si Wuzhen sa kanyang mga salita. May natitira pa siyang pag-asa para sa kanyang kasintahan. Pinauwi niya ito para mag-isip at pag-usapan muli ang mga bagay-bagay sa tamang panahon. Sa totoo lang, hindi naman ayaw ni Minzai sa kanyang kasintahan, kundi dahil napakadali niyang nakuha ang lahat, kaya hindi niya ito alam pahalagahan. Nung kolehiyo, silang dalawa ang tinuturing na perpektong magkasintahan ng kanilang mga kaklase, at natural din silang nagsama. Wala namang karibal si Minzai, ni nakaranas man siya ng krisis. Akala niya, matibay na matibay ang pagmamahalan nilang dalawa. Hindi magkakaroon ng anumang pag-aaway. At saka, palaging umaayon sa kanya si Wuzhen. Nang lumipas ang panahon, hindi na niya pinansin ang nararamdaman ng kanyang kasintahan. Lalong naging pabaya. Pero madalas, ang mga bagay na akala mong perpekto at ligtas. Ngunit masyadong matigas at kulang sa kakayahang umangkop. Kaya mas madaling mabasag. Ang taong nagdudulot ng krisis kay Minjay ay lumitaw na. May isang guro sa paaralan kung saan nagtatrabaho si Wuzhen. Isang guro sa physical education na ang apelyido ay Ku. Mabait siya at walang distansya sa mga estudyante. Gustong-gusto rin siyang biruin ng mga bata. Siyempre, napansin din nila na may gusto si Guro Ku kay Wuzhen, ang school nurse. Guro. Ang guro sa ay palaging nakatingin sa'yo. Tanggapin mo na siya, gusto ka niya. Talagang matalas ang mga mata ng mga estudyante. Matagal na nga palang may gusto si Guro Ju kay Wuzhen. Pero alam niyang may iba na ito. Hindi siya pwedeng lumapit ng sobra. Kaya madalas na lang siyang nagdadahilan ng mga gasgas at sugat para pumunta sa klinik at magamot. Para na rin makapagbigay ng kaunting pag-aalaga. Inumin ko ng maayos ito. Pero huwag ka nang bumili ulit ng kahit ano sa susunod. Mayroong mga taong itinuturing akong parang damo at mayroong mga taong nagpapahalaga sa akin. Kailangan ng mga babae ang pagpapahalaga. Kung ikukumpara sa pagiging pabaya ng boyfriend ko, ang pagiging maalalahanin at magalang ni Guro Gu ay talagang mahirap tanggihan. May lakad kaming mga kaklase ko ngayong gabi para maghapunan. Bilang matalik na kaibigan, tunay na nagmamalasakit siya sa buhay pag-ibig ni Wuzhen. Pero bilang isang empleyado, responsibilidad din niyang alamin ang saloobin ng amo. Pero nang malaman niyang dahil lang pala sa sobrang lakas ng pagkaka-brainbang niya, nag-away sila at naghiwalay. Medyo naisip din niyang ina. Pero ang mga sumunod na sinabi ni Wuzhen, nagpaunawa sa matalik na kaibigan kung ano talaga ang nangyari. Ang tatay ni Wuzhen ay isang tipikal na lalaking makapangyarihan. Sa bahay, siya ang masusunod. Kapag masama ang loob, sisigawan niya ang nanay niya. At hindi naman siya nag-aalaga sa kanya. Simula nang magkaalam si Wuzhen, ganyan na ang mga magulang niya. Tapos, noong mag-20 taon na siya, ganoon pa rin sila. Noong kaarawan ng tatay niya, maaga pang nagising ang nanay niya. At naghanda ng isang handang puno ng mga paborito nitong pagkain. Pero umalis si Papa nang hindi man lang nagpapaalam. Naramdaman ni Wuzhen na napakabababa at napakanglungkot ng mama niya. Kaya pinayuhan niya itong makipagdiborsyo na lang. Anong silbi ng ganitong pamumuhay? Pero ang trahedya ng mga magulang niya ngayon, mukhang maulit din kay Wuzhen. Ayaw niyang mabuhay na gaya ng ina niya. Hindi iyon pag-ibig, kundi kalungkutan lang ang nagsasama sa kanila. Kaya nga nagdesisyon akong makipaghiwalay. At nang mga oras na yon, nakarating na si Minjay sa inuupahang apartment ni Wuzhen. Nang makitang napalitan na ang password ng pinto, nagagalit na siyang sinigawan ang kapitbahay. Kinabukasan, pag-uwi niya ng trabaho, muntik nang matamaan si Wuzhen ng nahulog na tarpaulin sa may pinto. Mabilis na lumapit si Guro Gu, at tumayo sa likuran niya. Dahil doon, natamaan si Guro Gu ng kahoy na nakabuhol sa tarpaulin. Nagkagulo ang mga estudyante nang makita yon. Pinuri nila ang guro, na tinawag nilang bayani at napakagwapo. Subalit sa gitna ng kaguluhan, ang reaksyon ni Wuzhen ay medyo Guro, ayos lang ang paa ko. Ngunit hindi niya alam, hindi binuksan ni Minjay ang pinto kagabi. Maaga pa lang ay hinintay ko na siya sa daan pauwi para maabutan ko siya. At ang nangyari kanina ay nakita ko lahat. Nang matapos nilang gamutin ang sugat nila at lumabas na sila, si Minjay ay may madilim na mukha na lumapit at hinarang sila. Inilahad niya ang kamay niya para ipakita ang pagmamay-ari. Magandang araw po, ako po si boyfriend ni Guro Wuzhen. Punong-puno ng sarkastiko ang tono niya. Paulit-ulit niyang diniinan na si Wuzhen ay kanya. Nagsikap din siya ng husto. Naintindihan ni Guro Gu ang ibig sabihin ng kausap. Ayaw niyang magpatuloy ang awkward na sitwasyon. Nag-imbento na lang siya ng dahilan at umalis na. Ngayon ay naunawaan na ni Minjay kung bakit siya iniwan ng girlfriend niya.
Tiyak na dahil kay Gurugu ang bagong karelasyon nito, kaya siya napahiya ng ganoon. Pero hindi naman talaga siya bumitaw. Pinakiusapan niya si Wuzen na tapusin na ang relasyon, kahit na nagtaksil ka pa. Para sa akin, nagbakasyon ka lang para hanapin ang kaligayahan mo. Panahon na para tumigil. Para sa kanyang kasintahan, hindi lang pala importante si Wuzen, kundi isang malandi at masamang babae pa. Yung akusasyon ng pagtataksil, ayaw na ayaw niyang tanggapin. Nagkaroon kami ng malaking pag-aaway ni Minjay, at tuluyan ko na siyang iniwan. Pero umiyak pa rin ako sa pag-uwi. Hindi dahil sa sobrang sakit ng breakup, kundi dahil sa 3 taon kong kabataan, na inakala kong pag-ibig ay hindi pala sulit ang pagsasayang. Kaya ako umiyak. Pagkatapos noon, mahabang panahon, ay hindi na kami nagkita pa. Pero ang paghihiwalay na ito ay hindi nagdulot ng negatibong emosyon kay Wuzen. Ang pagbalik sa pagiging single ay nagbigay sa kanya ng ginhawa. Mas madalas na rin siyang nakangiti. Samantala, hindi naman gaanong maganda ang kalagayan ni Minjay. Parang may kulang sa paligid niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan kung bakit, kahit maganda naman ang lahat sa kanya, matagumpay na rin sa trabaho, ay hindi niya magawang mapanatili ang isang babae. Ipinaliwanag sa kanya ng kaklase. Hindi ang noo niya ang nasaktan, kundi ang puso niya. Nung nag-aaral pa ako, medyo may gusto rin ako sa'yo. Pero ako na lagi namang handang magmahal. Hindi kita sinagot. Kasi nakita ko, sarili mo lang ang nakikita mo. Siguro na-realize din yun ni Wuzen. Naiintindihan niya na kung bakit dapat siyang umalis sa tabi mo. Hindi magiging masaya, hindi mapapahalagahan. Kaya pinili kong makipaghiwalay. Mali, nagkamali ako ng sinabi. Dahil hindi mo naintindihan, kaya mo nasabi yan. May ibang lalaki na si Wuzen. Ito ang kutob ng isang lalaki. May isa pang naapektuhan, si Gurugu. Simula nang mapagkamalan at masilayan noong nakaraan, hindi na siya muling bumalik sa klinik, at sinimulang layuan si Wuzen. Ikinuwento ito ng mga estudyante kay Wuzen. Naka-move on na siya at wala nang pakialam. Alam niyang may gusto sa kanya si Gurugu, at maganda rin naman ang tingin niya rito. Kaya naman, mapapantayan niya itong yayain. Mag-inom sila ng magkasama sa gabi. Siguro ay syempre, labis na natutuwa. Dahil ba sa sama ng loob kaya mo nasabi yan? Maulan lang kasi ang panahon kaya masama ang loob ko. Maganda naman ang panahon, ah. Nang gabing iyon, nag-inuman silang dalawa at masayang nag-uusap. Samantala, sa magandang kapaligiran na yon, siguro ay nagtapat na kay Wuzen. Alam ko na may boyfriend ka. Hindi ko rin inaasahan ang anumang sagot mo, pero hindi ko mapigilan ang sabihin sa'yo na gusto kita. Gusto ko ang pakikitungo mo sa mga estudyante. At ang pinaka-importante, napakaganda mo. Sa gitna ng masayang pag-uusap nilang dalawa, sakto namang naglalasing si Minjay at ang mga kaklase niya sa malapit, at nakita nila ang kanilang pagiging sweet. Kahit nag-away sila ng husto ng gabing yon. Pero hindi naman opisyal na naghiwalay. Ginamit ni Minjay ang huling karapatan niya bilang boyfriend. Ito ang usapan nila noong kasintahan pa sila. Kung sakaling may magkagusto sa iba o ma-inlove sa iba, dapat magsabi ng totoo, huwag maglilihim. Kapag may tinago, paparusahan ang isa't isa ng 3 hampas sa noo. Ang dati nilang pangbataang usapan ay kailangan ng tuparin. Ayaw ipaliwanag ni Wuzen na hindi dahil sa pag-ibigan ang paghihiwalay nila. Gusto ko nang matapos na ang natitirang 2 palo, para matapos na ang nakakatawang kalokohan na ito. Pero ang guro naman na si Guo ay sobrang nagmamalasakit. Kusang loob siyang pumalit para magparusa. Bakit ganoon na lang kaseryoso ang taong iyon? Okay lang po, guro, hindi na po kailangan. Pagkatapos ng 2 palo kay Wuzen, wala siyang sinabi. Hinawakan niya ang kamay ni Guru Guo at umalis na. Pero ayaw niyang matapos ang 3 taon nilang relasyon sa isang nakakahiyang paraan na walang maayos na pagtatapos. Kaya kinabukasan, si Wuzen ang unang nag-aya kay Minjay na magkita para makapag-usap ng maayos. Nang makita niya itong nakaayos, akala ni Minjay ay hihingi ito ng tawad gamit ang pananakit at pagbibigay ng regalo. Ngunit ipinaliwanag ni Wuzen na hindi ganoon ang sitwasyon. Dahil sa pagpapahalaga ko sa relasyon natin kaya ako nag-ayos ng ganyan. Hindi kita niloko. At lalong hindi ako nagalit dahil sa nangyari sa utak mo. Totoo, masaya ako sa piling mo. Pero napagtanto kong paraan lang pala ako sa pagkain, pag-inom at paglilibang mo. Pagkatapos mong gamitin, iiwanan mo na lang ako. At ni minsan hindi mo naisip ang nararamdaman ko. Lumipas ang panahon, unti-unting nawala ang pagmamahal ko. Ang natitira na lang ay ang ugali na pilit na sumusuporta. Dahil wala naman tayong nararamdamang pagmamahalan. Walang saysay pa ang pagpapatuloy nating dalawa. Gusto kong formal na sabihin sa'yo. Tayo. Hanggang dito na lang. Gusto sana ni Wuzen na magkaayos sila ng maayos. Ayaw niyang sirain ang natitirang magandang samahan nila. Pero si Minjay ay hindi nakapagpigil at sinigawan siya. Wuzen. Nakaangat pa rin ang kanyang tingin.
Para sa kanya, pagmamataas lang ang sinabi ni Wuzhen kanina. Isang katawa-tawa at masamang dahilan para makipaghiwalay dahil sa pangangalo niya. Ayoko sanang sabihin ito ng ganito kabastos. Tinatanong mo ba ako kung anong gusto kong inumin kanina? Bakit mo biglang sinabi yan? Noong nagde-date tayo, sinubukan mo bang ipagtimpla ako ng tubig at ayusin ang mga kubyertos? Nang umuulan, sinubukan mo bang hayaang mabasa ang iyong balikat? Sinubukan mo bang kainin ang gusto kong kainin, hindi ang gusto mong kainin? Tinulungan mo ba akong ayusin ang sapatos ko? Nang sinabi kong namimiss kita. Nakarating ka ba dahil dito para hanapin ako? Ako naman pumunta sa'yo. Yun din naman. Dahil gusto mo kaya ako pumunta. At ang pinaka-importante, sino ba naman ang sasampal ng noo ng mahal niyang babae ng ganun kalakas? Ganun talaga ang laro. Hindi. Magagawa kong ipanumpa. Kung mahal mo ang isang tao, gugustuhin mong alagaan siya. Hindi mo hahayaang masaktan siya. Kung sakaling makipagrelasyon ka sa iba balang araw, tandaan mo ang mga sinabi ko. Dapat mo akong pasalamatan dahil iniwan kita. Isinambulat ni Wuzhen ang lahat ng sama ng loob na kanyang pinigilan sa loob ng 3 taon. Hindi niya nakuha ang maayos na paghihiwalay na kanyang ninanais. Wala rin naman talagang ganoong bagay sa mundong ito ang mapayapaang paghihiwalay. Kung hindi lubos na nadismaya sa kanyang karelasyon. Sino naman ang gugustuhing tapusin ang lahat ng may sama ng loob? Sino ang kusang bibitaw sa kamay ng taong mahal niya? Walang sinuman sa mundong ito ang hindi kayang mabuhay na wala ang isa't isa. Magkaibigan man o magkasintahan. Isang likod lang, dalawang mundo na. Nang malaman ni Guro Gu na naghiwalay na ang dalawa, lagi pa rin siyang may dahilan para pumunta sa klinik. Mainat na umaamin, nanliligaw ng hindi nakakaistorbo. Samantalang si Wuzhen, bagong hiwalay lang, ayaw na niyang magsimula ng panibagong relasyon. Kaya naman tinanggihan niya ulit ang kabaitan ng lalaki. Ang dating kaugalian ay tuluyan nang nawala sa mundo ni Minjay. Napilitan siyang baguhin ang walang putol na pag-iisa. Ang mga matatamis na sandali, ngayon ay naging masasakit na alaala na lamang. Nung mga panahong nagsisimula pa lang silang mag-date, si Minjay ay isang mahirap na binata na palaging nag-o-overtime hanggang hating gabi. Tuwing tapos na ang trabaho, sinamahan siya ni Wuzhen dito para kumain ng ramen. At naglalagay pa siya ng tubig sa sabaw. Lagi niyang naaalala na mahina ang tiyan ni Minjay. Hindi pwedeng kumain ng masyadong mainit na pagkain, at ang masyadong maalat ay hindi rin maganda. Ang pag-aalaga ni Wuzhen sa kanyang kasintahan, nakatago sa bawat detalye ng kanilang buhay. Samantalang si Minjay ay nag-enjoy lang, at tinuring na karapat-dapat iyon, nang mawala na sa kalang nagsisi. Gusto pang subukan ni Minjay. Pumunta siya sa bahay ni Wuzhen kahit umuulan. Kinailangan niyang itabi ang payong para kay Wuzhen. Nangako si Minjay na magbabago na siya. Iiwanan ko na ang lahat ng masamang ugali ko. Ano man ang sabihin mo, gagawin ko. Yan ang matagal nang gustong marinig ni Wuzhen. Pero ngayon, wala na siyang pag-asa. Kung mahal mo ako, ay dapat ay nagmumula sa puso ang pagpapahalaga, na hindi mo namamalayan na iniisip mo ang aking kapakanan. Hindi yung basta mo nalang ginagawa ang lahat ng iutos ko sa'yo. Mapapagod lang tayo at lalong hindi tayo magiging masaya. At baka maging katulad ko ka rin sa huli. Mauulit pa rin ang trahedya. Mas mabuti pang maghiwalay na tayo ngayon at manatili pa ring maganda ang alaala natin sa isa't isa. Nakita niya kung gaano ito kadesidido. Alam ni Minjay na wala ng pag-asa, tapos na ang lahat. Hindi na rin maibabalik pa ang relasyon nilang iyon. Natutunan na niyang magpaalam. Natutunan na niyang itabi ang payong para kay Wuzhen. Sa wakas, matapos mawala ang lahat, si Minjay ay naging gaya ng gusto ni Wuzhen. Ngunit sayang, huli na ang lahat. Salamat sa pagiging mapagpasensya at maunawain mo sa akin noon. Tinulungan mo akong maging mature mula sa pagiging isip bata. Dadalhin ko ang mga to at lilisan na. Paalam na. Sana maging masaya ka.
Mabilis lumipas ang panahon. Tahimik at walang bakas na nawala ang mga alaala noon. Ngayon, si Minzai ay single pa rin ngunit matagumpay na ang kanyang karera. Pero ngayon, hindi na lang siya ang laman ng mga mata niya. Natuto na siyang magpasalamat, natuto na siyang alagaan ang lahat ng nasa paligid niya. Salamat sa'yo. Anong nangyari? Nakakatakot. Sabi ko, salamat sa'yo. Ayaw ko nang mawala pa dahil sa hindi pagpapakita. Ang driver natin, ibang-iba na ang ugali. Mabuti naman. Ang dami mong natutunan kay Wuzen, ah. Magkita na lang tayo bukas. Samantalang si Wuzen ay patuloy pa ring nagtatrabaho bilang school nurse. Si Gurugu ay nanatili sa kanyang tabi, at maingat na inaalagaan siya sa bawat sandali. Sa wakas, sa taglamig na ito na puno ng mga puting nyebe, si Wuzen ay tumawag kay Gurugu, at nagdesisyon na subukang makipagrelasyon sa kanya. Gusto mo bang tapusin na lang natin yung hapunan na hindi natin natapos nung nakaraan? Si Gurugu naman, syempre, gustong-gusto. Nang tanungin niya kung nasaan ito, paglingon niya, nakita niya si Wuzen na nakatayo sa kabilang kalye. Pinaupo niya si Wuzen at sinabing huwag gumalaw. Maraming sasakyan sa kalsada, delikado. Dumaan ka na lang dyan, ako na ang lalapit sa'yo. Ngayong pagkakataon, nakilala ni Wuzen ang isang taong palaging nag-isip para sa kanya, maalalahanin at maalaga. Yaong mga nasaktan at nadapa. Sa wakas ay nagkaroon ng gantimpala at nakita na ang liwanag.